tama. Kasama po natin ngayong gabi dito sa ating studio ang bagong Secretary ng Department of Tourism, si Secretary Ramon Jimenez. Magandang gabi po, Mr. Jimenez. Magandang gabi, Jessica. Sabi nyo, singdali ng pagbebenta ng fried chicken. Di ko nababanggitin yung brand. Ang pagbebenta sa Pilipinas. Bakit nyo nasabi ho yun? Lilinawin ko, no? Ang sinabi ko, dapat singdali ng pagbenta ng fried chicken. So ang tanong natin sa ating sarili, bakit napakahirap para tayo nagpapabunot ng ngipin? Ba't ganun? Kasi nga, hindi pa natin natutuon kung saan talaga ang core na truth, ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Ano, nabanggit nyo ang slogan. Ang slogan po ay buod. Hindi naman ito buong kampanya. Alam natin yun, no? Ang magandang slogan ay buod ng isang napakalaking storya. Alam niyo kasi, madaling sabihin na there are many beautiful things about the Philippines. Sabihin natin lahat. Hindi naman ganun ang utak ng tao. Kailangan hanapan mo ng buod. Something that captures the true meaning of what it is to visit the Philippines. So ano nga po yun? Kasi ang Singapore, napakaliit na bansa. Wala silang natural resources. Gaano? Wala kang mapapasyalan doon na natural na mga pasyalan. Lahat, puro konkreto. But they were able to do it by way of their cuisine, yung pagkain nila. Why can't we do that? Kita nyo, ang tanong is, bakit? Dahil natuntunan nila ang isang bagay na hindi ma-offer ng ibang tao. So ano ho bang meron ng Pilipinas na wala ang mga kalapit nating bansa? This is what I came to tell you. I can't tell you yet. Okay. And I'll, Thank you for your honesty, Secretary. But I will tell you why. Unang-una, pinag-aaralan ng ang dinatnan po natin ay isang paligsahan ng mahigit sa 5 malalaking grupo ng creative people. Okay. Kasalukuyang binubuno ang mga strategy, ang mga execution, at ang mga slogan. Okay. Ngayon, mabuti nga yung na-excite ako kasi dahil sa mga pangyayari sa mga nakaraang linggo, sa mga nakaraang buwan, napakataas ng awareness ng Pilipino na kailangan nating mag-compete. Okay. Yun ang unang-unang trabaho natin. Okay. We have to develop an appetite for competition. Now, why didn't I answer you when you said, ano ang ating kampanya? Kasi po, kung talaga magko-compete ka, sikreto ang kampanya mo. Oo nga naman. Oo. Dahil Pero, business ito, Jessica. yes, I understand. Hindi pwedeng ibunyag natin before we are ready. Yung Malaysia Truly Asia was a top secret campaign until they launched it. Oh, but I don't like it. Truly Asia is Good. vague. Okay. Di ba? Good. Hindi, pero mahirap din pala kasi masyado tayo maraming nasa longgrasya. Parang ang dami nating pwedeng ibenta, pero mahirap din pala maraming choices. O hindi natin malaman ngayon kung ano ibibenta natin. And that's why it takes discipline. Disiplina po yan eh. Ang pagpili ng strategy, tinawag mo ang strategy dahil namimili ka. May disiplina. Hindi yung, sabihin na natin lahat ng gusto natin sabihin tungkol sa Pilipinas. Hindi, communications doesn't work that way. Okay. Ikaw mismo, pag may istorya ka, kailangan may anggulo. Hindi kakagat. But going back to the Truly Asia campaign ng Malaysia, for example, catch-all din siya. Masyado rin silang maraming pwedeng ibenta. So sinabi na lang nila, Truly Asia. But then again, there are more tourists. They're now top 3 destination in the whole world yata. Ang daming pumupunta sa kanila. When, pag pinagkumpara mo ang Malaysia at Pilipinas, wala naman tayong masyadong pagkakadehado sa kanila. Baka mas lamang pa nga tayo. I will agree with you first Yes. that it is possible to beat our competition. Okay. Posible po yan. Pero halimbawa, let's give Malaysia a little credit. No? Nung nilabas nila yung Malaysia Truly Asia, it was after they analyzed na ang mga taong gustong pumunta sa Asia, naghahanap ng exotic, Ayun. naghahanap ng... Okay? Ngayon, bago nagkagulo halimbawa sa Thailand, gumalabog ang negosyo ng turismo sa Thailand. Opo. Everyone's image of
what was Asian was Thai. But then they had a problem. So when Malaysia appropriated the imagery of Asia, yung exotic dances, beaches, etc., they picked up the image that Thailand used to have. Okay, that amazing Thailand used to have. Okay. Now, kasama rin doon na napakalaki ng kanilang budget. Ha? Mas malaki ang ginagastos ng Malaysia sa Hong Kong kaysa sa magiging budget ko para sa buong mundo. Patay. Bakit nyo ho tinanggap itong pwestong ito? Kasi masokista ako, Okay, hindi. ang tawag na nila sa inyo, kayo daw ang rock star ng advertising agency. Seryoso. You were doing very well. You got the biggest accounts. I understand yung mga empleyado nyo ay nakakapagbakasyon abroad once every year bilang incentive. Ibig sabihin, you're making a lot of money. And here you are, tinanggap nyo itong pwesto sa gobyerno. Because money is only one vehicle for making a campaign Okay. work. Okay. In fact, it is the least important when you get right down to it. Ang pinaka magagandang kampanya sa buong mundo, hindi naman pera ang nagdala. Nasa isipan lang talaga yan. If you have less money, you think harder. So na-challenge ko kayo kahit kukunti sweldo nyo? Opo. Ewan ko kung bakit, pero 1 year from now, tanungin mo ako ulit kung tama nga. Hindi pa kayo ginawa. nauumpog. You have the guts, obviously, but do you have the stomach for politics and for joining government? Alam mo yun, like I said the other day, hindi ho tayo pwedeng tumanggap ng trabaho na yung problema ang inuna nating, huwag kang, sabi nga nila, huwag kang magpapagupo sa ganun. May trabaho ka, gawin mo. Okay. That's the... Si Secretary Bertie Lim, hindi nakasundo mabuti yung Tourism Congress. Hindi naman niya dinenay yun. How do you think you will succeed in that area? I will use a very old Filipino technique. Mag-uusap tayo. Yun lang naman yun eh. Pag kayo hindi na nag-uusap, lalaki yung problema. Lahat ng tao, especially mga Pilipino, no? Kailangan lapitan mo. Kailangan kausapin mo. Kailangan makita nila na ang pagkakataon na nasa labas ng bintana ay mas malaki kaysa doon sa pinag-aawayan natin dito sa loob ng bahay. May konting protesta ba, matatawag yun, o may konting komento si Senator Lacson na parang pinangungunahan ba? Parang medyo may question siya sa pagkaka-appoint ho sa inyo. Dapat daw acting secretary muna kayo kasi you have to go through the ringer, no? The Commission on Correct, Appointments. correct. May reaction ho kayo doon? Well, kung mamarapatin ng senador, kung panonoorin po ninyo kahit na yung video ng aking pagsumpa, ang sinabi ko po ay, ako'y sumusumpang acting Secretary of Tourism. Hindi po tayo, yung mga abogado po sa Malacanang, they know what they're doing. Kung sa bagay, dapat hindi na kayo ang tinatanong doon. Opo. May tanong ho yung ating Hugh Scooper sa Twitter na si John Sani. Do you have any plans for reform sa NAIA Terminal 1? Ayon ho sa isang website, ito daw ho yung isa sa mga worst airports in the whole world. I don't know about yung mga figura dyan, pero the answer is yes. In fact, dapat pong malaman ng taong bayan na ang estado ng ating mga airport ay hindi lang binubuno ng DOT. Siguro mga 6 kaming ang malinaw ang order ng presidente. Ayusin yan. Okay. So, Tanong po ni Chris Andres, Hugh Scooper naman natin sa Facebook, nakuha nyo lang daw po ang inyong trabaho dahil sa daang matuwid na catchphrase noong kampanya po ni Pangulong Aquino. Totoo ba yon? alam mo ninyo, ang secretary kailangan tiwala. So, mas maganda kung may pinagdaanan kayo ng iyong boss, di ba? Ng Opo. Pangulo. Matindi yung pinagdaanan naming national campaign. So, siguro, I would be dishonest if I said walang kinalaman yan. Siyempre may kinalaman. He knows me. He knows how we work. So, he trusts
my judgment when it comes to communications. I would like to think that. Pero simple-simple lang ang kanyang pananaw eh. Tourism is the people's business. Ang turismo ay negosyo ng taong bayan. My job will be to make that happen. Okay. Secretary, ang dami na hong nagdaan na secretaries of tourism and they have not, they have not made a phenomenal success, to be fair. No? Hindi masyadong tumaas yung ating tourist arrivals, which is the final measure kung Correct. successful ba ang ating kampanya o Correct. hindi. Saan nyo po inaasahang magsasucceed where they have failed? We will succeed better if we will succeed kasi kailangan na maengganyo ang buong bansa na ang turismo ay future ng ating income. Okay? Pag sinabi natin ang turismo ay negosyo ng taong bayan, Opo. ibig sabihin lahat tayo interesado. Ngayon, I'm talking to you now precisely because pati ikaw gusto kong maging interesado. Kasi someday, I think, if we do it right, kung tama ang ating gawin, siguro ikaapat ng ating income. 1 out of every 4 Filipinos will be engaged in tourism. Magaling tayo dyan eh. Ayun But- nga ho, hindi mahirap napakamahirap maintindihan. Ang ganda-ganda ho ng ating bansa. I personally believe we have the most beautiful country in the whole world. Correct. Not only because Pilipino ako. But bakit hindi tayo, parang hindi tumitake off yung ating tourism campaign? Kasi nababanaag sa ating mga muka na hindi tayo naniniwala sa ating produkto. Ang turismo po ay confidence. Okay. Competition yan eh. Pag halatang duda ka sa sarili mong kagandahan, lalabas yan. Okay. Paano naman po yung mga bad reputation natin? Yung Manila hostage crisis, yung masamang mga daan natin. I was reading a columnist earlier this week ni walang sign, kaya may mga nalulunod sa ilang beach. You know, all of these infrastructure problems. Alam nyo, Mukhang nalulula na ho yata kayo. hindi. Wala namang bansang walang ano eh. Name a country na walang ano. Sa Amerika, masama ang economy. Sa Brazil, may mga drugs dyan, nadudukutan ng mga tao, etc. All these countries have more tourists than us. How do you explain that? Yeah, you've made a very good point. Okay. Secretary Jimenez, I know this is your first public exposure niyo ho ba? Ngayon lang kayo siguro na-interview, ano? At so I'm going to ask you to address our viewers. This is a very unadvertising agency executive for you. But baka may gusto ho kayong mensahe sa ating mga manonood. Well, ang message ko lang, Jessica, to our people is believe in the beauty of your country. Okay? Sell it at every turn. Sell it on Facebook, on Twitter, okay? On Multiply. Talk about your country because we deserve a visit from the world. Yun po ang aking mensahe. Wow. Thank you very much, Secretary Salamat. Jimenez. Salamat po that you took the time out para kami bisitahin dito sa aming studio. Thank you. And the best of luck to you. Kasi pag nag-succeed kayo, magsasucceed din ang buong bansa. Alright. Salamat po.